Banat ng ilang kongresista, walang ibang dapat sisihin sa nangyaring gulo sa Senado kundi si Senator De La Rosa. Binatikos nilang umano'y pagprotekta sa kanya ni Senate President Alan Peter Cayetano. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang reaksyon ng mga kongresista sa barilan sa Senado kagabi? Jiggy, ay nga doon sa ilang kongresista, walang mangyayaring gulo sa Senado kagabi kung sumuko na lang sana si Senator Bato de la Rosa. At para nga kay ML Party List Representative Leila de Lima, nakababahala yung tensyon sa Senado kagabi. Kinaladkad daw ni de la Rosa yung Senado dahil lang sa hindi niya pagsuko. Ganyan din yung pananaw ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Dapat daw igalang ng lahat ng sangay ng pamahalaan ang arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Narito po yung pahayag ni na Congressman Jokno at De Lima. Nakakabahala talaga yung nangyari kagabi. At it could have all been avoided kung sumuko si Senator De La Rosa. So, hindi dapat siya nangyayari sa Senado. I pin the blame foremost really on Senator Bato himself dahil nga hindi siya nagsusurrender na apektuhan ng Senado. And of course, the Senate leadership din. Dagdag pa nga ni na De Lima at Jokno, maituturing na obstruction of justice at harboring a fugitive yung ginawa ni na Senate President Alan Peter Cayetano at iba pang majority senators. Matatandaan, Jiggy, na inamin ni Cayetano na sa sasakyan niya pinasakay si De La Rosa para makapasok sa Senate building noong Lunes. Giit pa nga ni Congresswoman De Lima, pwedeng makasuhan ang mga senador dahil dito. Giit naman po ng Makabayan Bloc, malaking kahihiyan sa bansa yung pagtakas ni De La Rosa at matinding kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. Jiggy. Marian, nagbigay na ng petsa si Senator Cayetano dun sa pag-convene ng impeachment court. May reaksyon na ba mga congressman tungkol dito? Yes, Jiggy, sa kabila nga nung nangyaring gulo kagabi, natanggap na ng Senado yung articles of impeachment laban kay VP Sara. At ayon nga po kay Senate President Alan Peter Cayetano, posibleng mag-convene yung Senado bilang impeachment court sa Lunes po yan, May 18. At lahat nga raw sa mayorya ay naniniwalang walang dahilan para maantala ang paglilitis. Pakinggan natin itong pahayag ni Senate President Cayetano. So walang magiging delays. I can tell you anything now as you ask, di ba, kailan yung trial. So if I have the trial July, August, then dinelay ko. Diba? There's no reason whatsoever to dilly-dally. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Jiggy, dadalo nga raw yung House Prosecution Panel sa pag-convene ng impeachment court sa Lunes. Pero giit po ng ilang miyembro nito hindi na dapat lumahok sa impeachment trial si Senator Ronald De La Rosa lalo't may arrest warrant laban sa kanya. Pakinggan po natin itong kanilang pahayag. Dapat hindi na siya naglalahok dito, but I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday. If it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. If his continued presence there really would change the institution, the impeachment process na merong nagpa-participate ng isang fugitive. Tuloy-tuloy nga, Jiggy, yung paghahanda o meetings ng mga House Prosecution Panel at inaasahan nga sa Lunes, lahat sila, 11 members ng Kamara o yung House Prosecutors ay dadalo po dyan sa Senado sa Lunes. Yun muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.